Magandang umaga sa inyong lahat. Live nga dito mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Narito ang latest sa ating panahon. Ngayong umaga ay makakasama natin si Ginoong Fernando Cada mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center para sa iba pang detalyadong impormasyon tungkol sa ating ulat panahon. Magandang umaga sa inyo, Ginoong Cada. Good morning din sa iyo, Air, at magandang umaga, Pilipinas. Nga po, magandang umaga, sir. Ngayon nga po ay panahon ng tag-init at alam naman natin na kasulukuyang umiinit ang panahon. Ngunit ano nga po ba ang mga factors na nagdudulot ng mainit na temperatura dito sa ating bansa? Dito sa ating bansa, ngayon patuloy ang pag-iral ng tinatawag nating easterly wind o hangin galing sa silangan. So yun isang factor kung bakit nakakaranas talaga tayo ng maalinsangan at mainit na panahon. Ibig sabihin, pag nandyan ang easterly wind, ay yun yung hangin galing sa silangan at ito ay directly coming from the Pacific Ocean. At itong ating hangin na ito ay warm and moist, kaya nagge-generate din ito ng mga thunderstorm at talagang mainit na temperatura ang ating nararanasan. Dagdag pa dyan, since ang Pilipinas ay malapit dito sa ating equator, so isang factor yung lokasyon o lugar na kung saan ang Pilipinas ay malapit nga dito sa may equator at kaya tayo nakakaranas ng warm and humid na temperature. Nandyan din ang factor ng tinatawag nating yung lugar kung saan ay malapit tayo o napapaligiran ng dagat, kaya mainit na temperature ang ating nararanasan. Yun nga po mga kaibigan, ito lang ay ilan lamang sa mga factors na nakakaapekto dito sa init ng panahon dito sa Pilipinas. Unang-una nga sa lahat ay ang ating prevailing wind system at kasulukuyan nga tayong nakakaranas ng easterlies. Pangalawa ay ang lokasyon rin ng ating bansa at dahil tayo nga ay malapit dito sa equator ay mas mainit rin ang panahon. At sa huli ay kung gaano rin kalayo ang lugar kung saan kung gaano kalayo ang isang lugar mula sa karagatan, kung gaano kataas ito, ay nakaka-apekto rin kung gaano kainit ang panahon sa isang lugar. Napag-uusapan natin ng init ng panahon, Ginoong Cada. Ano nga po bang mga lugar sa Pilipinas kahapon ang nakaranas ng mainit na temperatura? Kahapon po yung unang araw ng Mayo, talagang mainit na temperatura ang ating naranasan. At dito nga po sa ating lugar na kung saan meron tayong istasyon sa Pag-asa sa Cabanatuan, Nueva Ecija, pumalo po sa 37.8 degrees Celsius ang temperature at napakainit. Gayun din po dito sa may Sangli Point, Cavite, 36.6. At sa Science Garden, ito yung pinagkukunan natin na ideal na agwat ng temperatura at pumalo po yung maximum temperature ng 36.4, sa Tugigaraw 36.3 at dyan sa area nga po ng Dagupan City, halos nakapag-record din po tayo ng 34.8 degrees Celsius. Yan nga po mga kaibigan, kasulukuyang steady na tumataas ang init ng ating panahon. At partikular dito sa Metro Manila ay napapansin po nating mataas ang ating temperatura. Ginoong Cada, maaasahan po ba nating tataas pa ang temperatura dito sa Metro Manila at posible po bang tumaas pa ito sa mga susunod na araw? Yes, tama ka dyan, talagang kahapon yung 36.4 at may pagkakataon na tumaas pa rin yung ating temperatura. Katunayan nga yung mataas na temperature, yung extremes na nai-record natin dito sa Science Garden ay pumalo sa 38.5. At yan ay nangyari nung buwan ng May 11, 1987 at posible pa dahil halos una o ikalawang araw pa lang ng Mayo, nandiyan pa rin ang posibilidad ng pagkakaroon ng mainit na temperatura, lalong-lalo na kung iiral ang tinatawag nating easterly at ang ridge of high pressure area. Yan nga mga kaibigan, ngayong simula ng Mayo at ngayong buwan ng Mayo ay inaasahan nating mas iinit pa ang panahon, kaya uminom po tayo ng maraming tubig, magsuot ng light-colored clothes at umiwas na lamang sa araw kung maaari natin itong magawa. Ngayon nga ang tag-init, hindi naklara rin ng kahapon ng Pag-asa o sinabi ng Pag-asa kahapon na mayroong posibilidad na tayo ay pumasok sa El Nino conditions. Ano nga po ba ang El Nino conditions at gaano po ba kalaki ang posibilidad na tayo ay pumasok sa kondisyon na ito? Para sa kaalaman ng ating mga kababayan, ang El Nino ay nangyayari sa Dagat Pasipiko at hindi sa Pilipinas. At base nga sa pagtaya ng mga tinatawag nating international climate models, at ito yung pinalabas na kung saan, ito yung probability na kung saan ang pagtaas ng SST o sea surface temperature. Makikita natin itong kulay pula, yan yung posibilidad ng pagkakaroon ng El Nino, yung green, yan yung neutral o normal na kondisyon, samantalang yung kulay blue, yan yung posibilidad na magkaroon ng La Nina. Sa nakikita natin dito sa ating graph, mas mataas ang posibilidad na magkakaroon ng El Nino at posible nga po yan mangyari ngayong buwan po ng June. At yun po yung pinalabas ng Pag-asa na posibleng magkaroon ng El Nino, yung epekto nito sa Pilipinas ngayong buwan po ng June.
Yan mga kaibigan, tayo ay aantabay sa Pag-asa para sa mga updates tungkol dyan sa El Niño conditions yan, kung tayo ba ay papasok dito. At muli, isang paglilinaw, hindi po ito nagaganap sa Pilipinas, ito po ay nagaganap sa Dagat Pasipiko at nai-experience o nararanasan lamang natin ang epekto nito dito sa ating bansa. Ginoong Kada, ang susunod kong tanong ay kung bagamat mainit nga dito sa ating bansa ay nararanasan rin natin na umuulan noong mga nakarang araw, especially kapag tanghali o kapag hapon. Bakit po ba nagaganap ang mga panandaliang pag-ulan-ulan na ito? Ngayong buwan ng Mayo, halos nakakaranas tayo at posible pang makaranas ng mga tinatawag nating afternoon or evening rain showers and thunderstorm. Kasi meron tayong proseso para mabuo ang isang ulap. Ito ay yung tinatawag nating water cycle o hydrological cycle. Ito yung may mga process na tinatawag nating evaporation, condensation, precipitation. At dahil ngayon tinatawag nating summer months o yung panahon ng tag-init, mas mataas talaga ang rate ng evaporation. At pag mas mataas ang rate ng evaporation, dahil maghapong mainit tayo, nagiging unstable ang ating atmosphere o yung tinatawag nating instability at usually nangyayari yan sa hapon. Kaya tuwing hapon, talagang nakakaranas tayo ng mga pag-ulan, dulot namang ito ng mga thunderstorm clouds. Particular, tawag natin dyan, cumulonimbus clouds. At ang mga pag-ulan ay biglaan at hindi naman magtatagal. At asahan natin, ngayong buwan ng Mayo, mas marami tayong thunderstorm na mararanasan, lalong-lalo na sa hapon o sa gabi. Yan nga mga kaibigan, ang mga pag-ulan nga daw na ito ayon kay Ginoong Kada ay panandalian lamang at magaganap sa hapon at sa gabi at dahil dyan sa naipon na moisture na umaakyat kapag umaga at dahil nga yan sa mataas na rate ng evaporation dahil sa init ng panahon. Last question, Ginoong Kada, ano nga po ba ang ating maaasahan na panahon ngayong mga susunod na oras? Sa ating pagtaya ng panahon sa mga susunod na oras at araw, asahan natin ang patuloy na epekto nitong tinatawag nating easterlies. Kaya halos ang buong bansa ay makakaranas ng maalinsangan na panahon. Dito sa Luzon, Kabisayan at Mindanao, may mga chances po na magkaroon ng mga isolated rain showers or thunderstorm o yung pong mga pagkidlat pagkulog sa hapon o sa gabi. Ang mga pag-ulan na hindi naman po magtatagal. Expect po natin sa mga susunod na araw ay talagang mainit na temperatura ang ating mararanasan at maliwalas na panahon dahil wala naman tayong nakikitang anong weather disturbance sa loob man o labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Yan, marami po salamat, Ginoong Kada. Good news yan para sa ating lahat mga kaibigan dahil patuloy nagaganda ang weather conditions ng Pilipinas. Asahan nga po natin na magkakaroon lamang tayo ng bahagya hanggang sa maulap na papawirin at magkakaroon din ng maliit na tsansa ng pag-ulan o pagkidlat pagkulog na maaaring maganap sa hapon o sa gabi. At mainit pa rin ang ating panahon, patuloy na mas tataas pa ito. Kaya naman, stay hydrated and stay out of the sun kung maaari. Muli maraming salamat, Ginoong Fernando Cada mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Kami po ay magbabalik matapos ang isang paalala. Worried kung nasaan ang package mo? Sa Air 21, worry-free! May real-time SMS updates kaya alam mong status ng padala mo every step of the way. Why worry? Pwede namang worry-free. Sa Air 21, sagot ko, padala mo. At yan ang latest mula dito sa Pag-asa DOST. Please check our official media accounts on our website para sa latest weather information. Mula dito sa Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako ang inyong weather guide, Earl Figuracion. Magandang umaga sa inyong lahat. Balik sa inyo, Jules.